Magandang gabi po sa inyo lahat. Basahin po natin ang aklat ng awit, Kabanata 100. Awit ng pagpupuri. Umawit sa kagalakan ang lahat ng bansa. Si Yahweh ay purihin, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at tumawit ng may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito ay dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang mga kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya'y tapat, tunay at laging tapat kailanman. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Ibinigay po namin sa inyo ang pinakamataas ng antas na pagpupuri. Maraming po salamat, Panginoon, sa buong isang linggo na ipinagkaloob mo sa amin, sa buhay, sa kalakasan, at sa patuloy mong papatnubay sa bawat isa sa amin. Maraming po salamat, Panginoong Hesus, sa aming mga trabaho. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat at sa proteksyon ng patuloy pinapagkaloob sa bawat isa sa amin. Maraming po salamat. Panginoon, muli po ay hugasan din niyo ang aming makasalanan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng karamihan naming puso. Maraming po salamat. Lord Father God, ngayong gabi, muli po ay kayo ang patuloy na manguna sa aming gawain to. Buksan niyo po ang aming puso at ang aming isip upang maisapuso namin ang iyong aral ngayong gabi. Na po ito'y aming hindi lang may pasa puso, kundi ito'y aming maisabuhay, Panginoon. Kayo po nawa ang siyang patuloy matnubay sa mangunguna, patuloy mo siyang bigyan ng iyong banal na espiritu at patuloy mong buksan ang bawat isang puso ng iyong mananampalataya. Lord Father God, nawa po ay patuloy na kayo ang maitaas ngayong gabi. Maraming po salamat. Ito po yung aming dinalangin at ibinabalik po kapurihan sa pinakabasong pangalan ng ay Panginoon Kristo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Red Barakel, isang miyembro ng Kabataan Antipasionida Church. And nagpapasalamat po ako kay Lord dahil sa mga blessings na binibigay niya and sa pang-araw-araw na guidance niya po sa akin. And especially yung sa pag-aaral ko po kasi ah, pumapasa po ako and regular student pa rin po ako hanggang ngayon. And pinapasalamat ko rin po yung mga nagdaan na araw, yung mga exams po na tinake ko po is pasado naman po lahat. And pinasalamat ko rin po yung sa pang-araw-araw ko po, yung ministry ko po, sa choir, sa youth, sa PAW, and sa technical po ay tuloy-tuloy pa rin po yun. Pinapasalamat ko rin po yun dahil kahit na sobrang busy po sa school, is nakapag-practice pa rin po ako. Nabibigyan po talaga ako ni Lord ng time para po talaga makapag-commit ako dun sa mga ministry po na binigay sa akin ni Lord. And pinapasalamat ko rin po yung ah, sa pang-araw-araw ko po na pumapasok po sa school dahil nagmumotor po ako. Ayun, patuloy po akong iniingatan ni Lord sa pagbibiyahe ko papuntang RTU po galing po dito sa Taguig. Yun lamang po at maraming salamat po.
ibang makatutulong. Tiyakin mo, minamahal, nakatayo kasama buhay. Banal na aklat siyang kailangan basahin mo. Pakaingatan, ito'y pagpapalang tunay. Taglayin mo pagkat siyang buhay. Batong kanlungan ay si Jesus. Walang ibang makatutulong. Tiyakin mo, minamahal, nakatayo kasama buhay. Sa panahon ito'y kailangan ang tagapagligtas ng buhay na lalaman ko ng tunay. Ako'y Kanya magpakailanman. Batong kanlungan ay si Jesus. Walang ibang makatutulong. Tiyakin mo, minamahal, nakatayo kasama buhay. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking napiling topic po for tonight para sa ating pag-aaral ay tungkol sa gratitude. Pero bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. O Panginoon, maraming salamat po sa isang napakagandang araw na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Dalangin ko po, Ama, na patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at nawa, Panginoon, ay bigyan mo kami ng karunungan upang sa gayon ay magkaroon kami ng kaliwanagan sa aming pag-aaralan ngayong gabi. Maraming salamat po at nawa ay tulungan po kami sa aming buhay, mai-apply namin ang aming matututunan ito. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang topic po natin for tonight ay gratitude. Gratitude is an important aspect po of a happy and fulfilling life. And ang Bible po has many verses that emphasizes yung importance of being thankful. Ilan sa mga verses na to ay the following. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Also in Psalms 104, sabi po dito, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Gayun din sa Philippians 4:6, sabi po dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God.
Also in Colossians 3:15, sabi po, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace, and be thankful. And last, sa Colossians 3:17, sabi po, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Napakarami po nating verses sa Bible na nagbabanggit tungkol sa gratitude, sa pagiging thankful sa ating Panginoon. These verses remind us to be grateful for everything we have, even in difficult times. By expressing gratitude, we can find joy and peace in our lives and strengthen yung relationship po natin with our God. According to Wikipedia, ano ba yung gratitude, no? Gratitude, thankfulness, or gratefulness from the Latin word gratus, which means pleasing, thankful. It is a feeling of appreciation felt by or similar positive response shown by the recipient of kindness, gifts, help, favors, or other types of generosity to the giver of said gifts. A Christian definition might be more specific. So, ano ba yung definition ng gratitude? Gratitude is a loving, thankful response toward God for His kingdom presence with us and among us and within the whole world. It acknowledges, praises, and celebrates His goodness, love, faithfulness, mercy, and grace. Pero bakit siya important? Bakit napakahalaga yung practice of gratitude? Well, practicing gratitude can help us emotionally in our personality, career, family, and of course, physical health. Ito po yung ilan na reason bakit importante ang gratitude sa buhay natin. Gratitude glorifies God. It helps us to see God, puts us squarely in God's will. Of course, gratitude brings peace. It draws us to God. It brings contentment. It deepens faith. It leads to joy. It defies Satan's lies. Gratitude also guards against envy. It helps us live in the present. And gratitude is a very powerful testimony. So, there are so many things I would like to thank God for. Una, I am blessed to be raised in the church. I fell in love with Jesus, my Lord and Savior, at a very young age. And I got to know Him personally. And all I can say is that He has made all the difference in my life. When Jesus shows up, everything changes. Kung hopeless tayo, He gives us hope. If you're down, He lifts us up. He is a life giver. I thank God for His love, mercy, grace sa amin, ang aking anak. For the loving family and church that I have, for the work, for the job that I have. Ngayon, I would like to challenge each and everyone as we end po or have this midweek worship. Let us write down our blessings. Subukan po nating sulat yung mga pagpapala natin. Ano ba yung mga reason, ano ba yung mga dahilan kung bakit ka thankful sa Panginoon?
Of course, maraming mga ano no, um, challenges, problema, mga bagay na nagpapaiyak at nagpapalungkot sa atin. Pero come to think of it, despite the fact na marami tayong mga pagsubok, marami po tayong mga pinagdaraanan sa buhay, mas marami pa rin ang mga dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Napakarami po nitong mga bagay na pwede nating i-thank you sa Kanya, no? Kahit nga magbigay ka lang ng ilan, 1 to 10, parang kulang pa yung number of daliri sa kamay at sa paa. Kasi each day, napakarami pong pagpapala at napakarami pong bagay na pwede kang ipagpasalamat. Nais ko pong ikwento sa inyo na ang inyo pong lingkod, ako po ay currently nasa kasama pa rin po ako sa Kalipunan ng Kababaihang Unida. Bilang ako po yung dating naging resident, ngayon po part of that sa bagong sa bagong grupo ng officers, ako po yung kanilang consultant. So kami po ay nagplano ng isang gawain at ito po ay gaganapin sa February 29, March 1, and March 2. At ito po yung aming pinakahihintay na Kalipunan ng Kababaihang Unida National Leadership Camp. Ito po ay pang 17th na camp simula po nang nag-umpisa ang kababaihan. So, excited po kami lahat at talagang simula pa po dun sa time na kami ay nagplano, talagang we thank God, we praise God, at despite the fact na marami pong mga balakid, pagsubok, at mga, syempre, challenges along the way sa pagplano ng camp. Nararamdaman pa rin namin na ang Panginoon ay laging nandoon to help us. Ako po yung inatasan to be the camp director, and again, sabi ko hindi ko to kayang gawin ng mag-isa. Talagang kailangan ko yung tulong ng lahat, of course ng ating Panginoon, at yung wisdom, yung pagpaplano, pag-iisip ay talagang ina-acknowledge namin na lahat ito ay nanggagaling po sa Panginoon. Isang instance na nangyari po sa amin sa pagpaplano ay talagang we were so excited na naghanda po kami, ano yung theme, ano yung theme song, paano yung magiging programa, sino yung mga mai-invite natin na speakers, ano yung mga pakulo, ano yung mga strategies, ano ba yung objective natin dahil ito ay leadership camp, ano ba yung gusto natin gawin para dito, ano yung nais natin ma-achieve. Isang aspeto ng aming pinagpe-pray ay yung sana ay maraming tumugon ng mga delegado, sana ay maraming kasi challenge po talaga sa amin sa kababaihan ngayon ang kakulangan sa mga committed individuals or women to serve and to be officers, hindi lang sa local, sa district, lalo-lalo na sa national. So pagdating sa national, medyo hirap po kami talagang humanap ng officers. So during this time, we were praying and we were hoping na sana dumami yung maging delegado. Now, when we nag-set po kami ng deadline, and noong nag-deadline na, nagulat kami that we only had 49 delegates. Hindi pa siya umabot ng 50. The target is around 100. Kasama na kami. So, kung 49 yung delegates plus
kami mga 15. So that's around 64. Okay? Mababa pa rin. Despite the fact that we promoted, we prayed, nagkaroon kami ng joint hands in talking to the DS, the pastors. Talagang nagtulong-tulong para humingi ng help sa lahat ng mga possible people na makatulong sa amin. We would like to thank God, praise God. Kasi ngayon ho, as of today, ilang araw na lang po, a few days left bago kami mag-kababaihan camp, ay meron na po kaming 80 delegates. We have 80 delegates, may 15 staff po kami, may 6 na main speakers, so a total of 101. And thank you Lord kasi hindi pa nag-uumpisa kahit maraming challenges, maraming pagsubok, at may mga portion na nakakaiyak sa preparations. God always comes in at the right time. At talagang nararamdaman mo yung pagkilos ng Panginoon. Despite the fact that there are so many challenges, there are still so many things to be thankful for. And God is able to do exceedingly abundantly above all we could ask, think, or imagine. So praise God. Nais ko pong hilingin yung prayers ng bawat isa para sa darating na camp na ito. Ang dami pong mga pagpupuyat, ang daming mga taong kailangan kausapin, mga preparations and everything. Hindi po siya madali. Especially that it's a national activity at leadership camp. And hindi magiging matagumpay kung wala ang pagpapala ng Panginoon. So nais ko pong hilingin, tulungan niyo po kami, manalangin para sa camp, para sa delegates, sa panahon, sa venue, sa lahat po sa speakers, sa heart ng aming mga delegado upang yung essence. Ang title po ng aming camp is A Woman After God's Own Heart. So, parang si David po ito, no? Si David is called the man after God's own heart. So, nais po namin na matouch yung lives ng bawat kababaihan upang sila po ay maging katulad ni David na talagang committed at talagang focus in service and in commitment to the Lord. Let me end po yung ating pag-aaral sa isang writing ni Thomas Merton. He's an American monk, theologian, and scholar. Sabi niya, to be grateful is to recognize the love of God in everything He has given us. Again, to be grateful is to recognize the love of God in everything He has given us. And He has given us everything. Napakabuti po ng ating Panginoon. Every breath we draw is a gift of His love. Every moment of existence is a grace, for it brings with it immense graces from Him. Gratitude, therefore, takes nothing for granted. It is never unresponsive, is constantly awakening to new wonder and to praise the goodness of God. For the grateful person knows that God is good, not by hearsay, but by experience. And that is what makes all the difference. Sabi nga sa isang song, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy shall never come to an end. They are new every morning, new every morning.
Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hindi po nagbago ang ating Panginoon mula noon hanggang ngayon, mula pa sa Old Testament times at sa New Testament and until now, He has been the same. Tayo po minsan yung nag-fall short. So let us always find time, take time to be grateful, to thank God for everything and for all the things na ginagawa, gagawin sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon at ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Thank you po sa lahat ng of course take advantage. Lahat po ng bumati sa akin. Thank you po sa inyong lahat. Hindi niyo po alam kung gaano po ako pinasaya sa aking kaarawan. My heart is so full. Actually, hindi pa po tapos kasi ngayon pong araw na to, Thursday, kasama ko po ang aking isang family, the Garcia family. Umuwi po ang aking kapatid na si Gay, kasama ang kanyang buong pamilya. Isa lang po yung naiwan, si Jervin. So again, I'm thankful na nandito sila. Kasama ko to celebrate din my birthday. Hindi pa po tapos ang Pebrero, sabi nga. So marami pa pong mangyayari. So again, I'd like to thank God kahit maraming challenges, maraming mga pagsubok. He has always been there for me, for all of us, and He has always been so good. Purihin po ang Panginoon. Thank you po sa ating lahat. Thank you po sa Lord. Thank you po to everyone, to Tipas Unida Church, sa Council. Thank you po. Maraming salamat po. So, I'd like to invite everyone, let us close in prayer. Maraming salamat, Panginoon, and we thank you. We praise you, Father, for this wonderful evening. Please forgive us for our sins. Sorry, Lord, that we displease you at times and we fail to obey you sometimes. Thank you for our families, our friends, our work, our church, our ministries. We thank you, Father, for this opportunity to consider yung power and importance, ang importansya at kahalagahan ng gratitude sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, O Panginoon. Help us in this spiritual discipline of gratitude, opening our eyes to see what we have and not what we're missing, to focus on our gifts and not our losses every single day. And in the hard times, when it's a struggle just to be alive, may gratitude renew our minds and transform the way we see our difficult circumstances. May our gratitude be a powerful witness, a powerful testimony of our living hope, of our conviction that you are a good God and our eternal future is secure in you, Jesus. Please bless our families. Ingatan mo po sila, O Panginoon. Ilayo sa karamdaman, kapahamakan. Always bind our families in love, in peace, and in your divine protection. You are our great God, Father, our omniscient, omnipresent, omnipotent. You have all the power, the wisdom, everything we need is in you. You are our great provider. You will reign and continue to reign forever and ever. We love you, Lord Jesus. We lift our voice, give thanks and praise for everything that you are and you've done in our lives. Maraming salamat po, O Panginoon. We give back all the glory, all the praise, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Maraming salamat po. Thank you po sa ating lahat. And again, isang magandang gabi po sa ating lahat. God bless.
sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond His curse, but His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow will last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Ooh, la 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 one more time, we say yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen.
Sabay-sabay po nating basahin mula sa Santiago 5:13 hanggang 15. Nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. At ngayon, Ama, igawad mo ang iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.